Ayoko sana nitong interview na ito. No words, no questions din sana. Pero pwede bang makinig na lang ako sa mga kwento mo tungkol kay Emanski? Hello, my daughter Eman did not die in vain. Ang lahat ng bagay may dahilan eh. Nung namatay si Eman, tanong ko kay Lord, ang dasal ko kay Lord araw-araw, araw-araw, kasi we know that Eman's sick. And we knew that she's bipolar, and she had a few attempts in the past. And my prayer to the Lord every single day was for this not to happen. For Eman to be safe, for Eman to be happy, for Eman to heal. Yet this happened. And I know that nothing happens as an accident, and I know that all things work out well. Everything is planned by the Lord. Hindi ko nakikita ngayon kung saan pupunta, pero alam ko, Jessica, maganda. I know that this is not in vain. Emma did not die in vain. May dahilan, at ang dahilan ay maganda. That gives me peace. Yeah. Okay lang. Yeah. Okay. How are you? I'm good How are now. you coping? I'm good. Kasi nandyan may mga bisita kami ngayon sa bahay, and I'm good. Pero grief kasi comes in waves eh. Minsan biglang bumabagsak. Ngayon okay ako. So, ayoko mag-isa. Dahil pag mag-isa ako, medyo mabigat. How about Feli and your two other kids? Okay, good day everyone. Welcome back to my channel, Psychology and Social Issues. Ako po si Philip, and nandito po di tayo para naman mag-usap na naman para sa mga panibagong usapin tungkol sa psychology and related social issues, mga psychology learners. Okay? So ito na nga, isa sa mga mainit na usapin ngayon ay itong nangyari dito sa pamilya, sa Atienza family, mga psychology learners. So ito, pag-uusapan natin, medyo posible magiging mahaba itong live natin ngayon kasi titignan natin ilan sa mga aral na makukuha natin dito sa pahayag or mga interview dito kay Mr. Kim Atienza, mga ka-psychology. At the same time, magbibigay din tayo ng mga points na kung saan pwedeng makatulong sa isa't isa at sa mga pamilya natin, mga psychology. Okay? So, posible, marami sa atin nagkakaroon na ng encounter, mga personal na mga experiences tungkol sa usaping ito. Okay? So, hindi ko pwedeng pinipilit kong hindi banggitin yung words mga psychology kasi baka mablock tayo dito sa ating channel kasi ito'y may katungkulan sa pananakit sa sarili. Okay? So, again, pero along the way, baka mabanggit ko rin yan kasi isa ito sa mga ito yung pag-uusapan talaga natin. Okay? Teka, ano muna natin yung live natin ngayon. Yung live chat natin para makapagsubaybay kayo, para makapag-comment kayo at makapagtanong din kayo. Okay, ito mga ka-psychology. Saka lang. So, yung narinig ninyo, ito yung introduction sa podcast ni Jessica Soho, mga ka-psychology, at ang guest niya ay si Kim Atienza at nag-share si Mr. Kim Atienza, mga ka-psychology, ng kanyang karanasan at kanyang nararamdaman tungkol sa nangyari sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang anak na si Eman Atienza. Okay, so try natin pakinggan yung mga major na mga kwento dito ni Mr. Kim Atienza, and then later mapipresenta nga tayo, magdi-discuss tayo ng mga guidelines para mapigilan natin mga ganitong klaseng mga pangyayari. Of course, hindi natin ginagamit dito si Kim or yung mga Atienza family, mga psychology, para sa ating pansariling benepisyo. Ginagamit natin itong video na ito para matuto tayo at magamit natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Okay? At mapigilan itong mga klaseng action. Okay, so patuloy natin ito. Pakinggan natin si Kim Atienza. At sana hindi tayo ibablock, mga ka-psychology, kasi ang purpose naman ng video natin na ito ay para bigyang aral ang mga kababayan natin na sana mapigilan natin or at least ma-minimize natin yung mga ganitong mga pangyayari. Ito, pagpatuloy natin.
malakas si Feli. Feli's a very strong woman. Ano siya eh, ang way of coping ni Feli, she's very busy, taking care of mga details ng wake, sa pagligpit ng sa pag-ayos ng bahay, ng biyahe namin. Galing kami sa LA ng ilang araw eh. So that's what keeps her sane and keeps her not grieving too much. Ako yung emotional sa pamilya, but right now I'm good. Yung mga anak mo? They're good. Si Jose was Okay, mga ka-psychology, mga learners, ka-learners, or mga ka-psychology learners, take note po tayo, careful po tayo sa mga ganyang mga statement. Hindi ko sinasabing nag-fake dito si Mr. Kim Atienza, but again, kapag meron po tayong mga kakilala, mga kaibigan, mga kapamilya, nagsasabing, I'm okay, I'm good, I'm coping, fake note po natin yan kasi lalong-lalo na ganito ang mga sitwasyon, sabihin nating dark times ito sa family, at yan sa family, tapos sasabihin nila na strong naman yung ganito, strong naman si ganito, katulad ng sinabi niya, strong naman yung wife niya, okay siya. Careful po tayo, okay, kasi kung titingnan natin kahit na anong signs, hindi talaga nagmamatch yung sinasabi niyang okay siya tapos imamatch mo doon sa lahat ng nangyayari. Okay, so alam natin, nakikita naman natin na coping o nagko-cope dito si Mr. Kim Atienza, mga psychology. So again, hindi ko sinasabing nagsisinungaling siya dito. Again, careful lang po tayo. So again, under monitoring lahat ng mga taong ganito. Dapat minomonitor natin. Okay, so patuloy natin. siya yung tumulong sa LA eh. Siya yung lumalakad ng mga papeles doon. Doon na kasi nakatira sa Amerika yun eh. Jose is Ito very yung strong, mga and, anak niya. Eliana is strong as well. I raised very strong kids. Well, even Emma, I thought was very strong, but I didn't know that deep inside she was also suffering. No? Kasi she put up a very strong front, a very happy front, yet she was suffering and she was in pain. No? Yeah. So ito nga mga ka-psychology sinasabi ko. Ito yung sinasabi niya yung asawa niya, yung mga anak niya, ito mga strong naman. So ito inamin niya na he thought na si Eman ay strong. Kasi yan yung pinapakita sa labas, di ba? Yan yung mga nakikita niya, yan yung mga nakikita ng ibang tao. Yet in reality, hindi pala. So again, yun nga, kailangan natin bantayan yan, mga psychology. Later, pag-usapan natin yan. Ano ang mga technique or mga pwedeng itanong sa mga taong ganyan para pwede nating malaman kung ano yung totoong nararamdaman nila. So ito, patuloy muna natin. She talked about it, alam ko dun sa vlog interview ni Tony Ni Tony, Gonzaga. yeah. Ang kwento niya na she was terrorized by her yaya. You know, Jessica, we were keeping that secret because we found out about those. Nalaman namin yung mga detalyeng yan. In one of her attempts in the past, meron siyang mga kinausap na therapist at sinabi ng mga psychologist na ito, tapos yan, nagkaroon siya ng PTSD o post-traumatic stress disorder. At ang dahilan ay yun. At yung maraming bagay na kinuwento niya doon sa kay Tony Gonzaga. And we were keeping that secret because we wanted to protect her. Nagulat na lang kami nung biglang nilabas pala niya sa interview. Hindi lang kay Tony niya nilabas yan eh. She kept on talking about it openly with passion. In her TikTok, in her guesting. Open siya eh. That's why we thought that she's okay. Because despite her pain, she was reaching out. But despite her pain, nagkukwento siya eh. And that's a sign na okay ka eh. So we thought she was okay kasi ang ano niya, ang advocacy niya, mental health, ang advocacy niya, huwag matidepress. Yun pala, she was suffering. So, yung 2 years niya sa social media, kung saan napakaraming nakilala niya, marami siyang nailabas na ganyan. That we were keeping secret as a family. But she was really, nilalabas niya eh. Kinukwento niya. Siya mismo nagkukwento, oo. Kaya yan ay, sinabi namin, it's her way of healing eh. Kasi pag naikukwento mo, nagiging okay ka eh. But we did not know that yung pagkwento niya, she was still in pain, she was still suffering. Did she share those with you, Kim? She never did. Okay, so mga psychology, pause muna natin. Punta muna tayo dito sa ating PowerPoint para mapag-usapan natin ito. So ito yung title ko. So again, kayo na lang bumasa para hindi tayo ma-block ni YouTube dito. So ito, Basics of Prevention. Okay? So ito pag-usapan natin. Teka lang muna. Check muna natin ito.
Okay? So again, mga ka-psychology, kung may mga katanungan kayo, may mga tanong, mga comments kayo, mga reactions kayo diyan, nandyan po yung live natin na comment section. Pwede kayong mag-comment, magtanong. At again, kung kaya natin sagutin, edi sasagutin natin. So, punta tayo dito, mga ka-psychology. Ito na nga, basics of, prevention. Okay? So, nang una, pag-usapan muna natin, kilalanin muna natin yung mga terms, intindihin muna natin para hindi tayo maligaw, hindi tayo malito. At tama yung pagkakaintindi natin sa lahat ng mga pag-uusapan natin ngayon. So ito, titignan natin. So meron tayong dalawang aspeto dito na tinitignan. Yung intent, yung intention mo o yung kagustuhan mo or level level ng kagustuhan mo, and then yung posibleng outcomes or kahihinatnan ng action mo or ginawa mo. So ito, halimbawa, mataas or high yung intention mo sa iyong sarili na gusto mo nang mawala, and then may ginawa kang action tapos ang naging resulta ay ito nga, ito. So yan po ang tinatawag natin na ganito. Okay? So pero kung ang intention mo ay mababa, ang intention mong mawala ay mababa, tapos ang naging resulta ng action mo ay ganito rin parihas, ang tawag natin dyan ay ito accidental. Okay, kasi wala kang intention or mababa lang talaga yung intention mo. Okay? So, but yung outcomes ng action mo ay ganito. So, ito. Punta tayo dito sa baba. So, again, yung intention ay mataas. Okay? Tapos, yung action mo or ginawa mo ay hindi umabot sa ganito. Or sabihin natin nabuhay ka, ang tawag natin dyan ay attempted. Ito, attempted siya. So, halimbawa, wag na lang halimbawa mga ka-psychology kasi baka parang magiging suggestive siya. So, ito, kayo na lang mag-isip ha, kasi para, again, careful lang tayo dito sa ating, sa channel natin, baka i-block tayo. Punta tayo dito ulit. So, yung intention mo ay low, tapos, yung kinahinatnat mo ay nabuhay ka, so, ang tawag dyan ay para. Ayan, ay para. So, ibig sabihin, hindi totoo. Again, wala kang intensyon na masama, or hindi mababa lang yung intention mo na masama, and then yung action mo ay nabuhay ka, para suicide. Nabanggit ko na tuloy, sorry. So ito, mga ka-psychology, isa dito ay yung mga pananakit sa sarili, yung sinusugatan mo sa ang sarili mo, yung mga ganyan. Yan yung mga example dito. So nagpapakita na wala kang intention at yung mga action mo ay nasaktan ka lang pero buhay ka. So yan po ang para. Yan po tinatawag natin. So punta tayo dito sa susunod na mga terms. So itong kasunod na ito, itong pact, ito yung grupo-grupo. So halimbawa, nag-agree kayo, meron na rin itong mga nangyayari sa ibang bansa. Meron ding, I think, nakita ko sa Netflix na buong pamilya. So ganyan, pack yung tawag dyan. So buong isang grupo kayo. Okay? Meron din ganito, copycat. Okay? So ano din itong copycat? O kinokopya mo, sinusunod mo. Kaya nagiging sinasabi ko dito, magiging careful tayo dito sa ating channel, lalong-lalo ng pangbanggit ng pangalan na ito or term na ito kasi susundin. At the same time, yung mga sikat na artista, mga influencers, mga kilalang tao, delikado din kapag anong tawag nito? Palagi mong pinakikita sa balita. So, dalawa yung magiging posibleng outcomes dyan. Yung iba, it could be na magiging careful tayo sa mga sinasabi natin or posible magiging ganito, copycat. Bakit?
halimbawa, ganito. Nangyari dito. Sino pang kilala natin? Sina Jameer Garcia, sina Chester Bennington. Ito ngayon, recently, Eman Atienza. So ngayon, pinapansin or binibigyan ng social media ng atensyon, baka iisipin ng iba na para makakuha sila ng atensyon, gagawin nila ito. Okay? So kaya nagkakapikat. So again, maging careful po tayo. At ito I think alam ng lahat ito. So, may ginawa ka muna na masama, tapos ginawa mo yun sa sarili mo. Parang ganyan. Ito yun. Ito yung mga tao, ito yung mga pamilya na naiwan nung nag-commit. Okay? O halimbawa,